Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Nandito po ako mulit nagbabalik para sa isa na namang topic ng isa pang pasaway. Opo, isa pang pasaway dyan sa Senado na nagko-contribute din sa pagbaba ng kalidad ng institusyong ito. Marami yan sila. Pero, madalas na po nating talakayin yung isa, yung pinakamayabang sa lahat. At ngayon naman po, talakayin pa rin natin. Talakayin din natin itong isa pang pasaway. Itong isa pang wala ring karapatan na matawag na senador. Sorry sa mga tagahanga. Pero, sasabihin ko ang gusto ko. Bakit? Opo, yung isa pang pasaway na walang karapatang maging senador, alam nyo na. Of course, si Raffy Tulfo, na hindi ko rin po ikakabit ang titulong senador. Dahil hindi po bagay. Hindi bagay. Hindi bagay. Ikaw ba sultana bagay? Wala kayo. Now, bakit ko po nasabing pasaway? Ang dami na po niyang mga kapalpakan at kabalbalan at pagbibida-bida na mali-mali naman. Kita nyo, paborito nga siya ng mga abogadong vloggers Si Atty. Libayan, sino ba yung isang? Siyempre, si Atty. Claire. Tapos mayroon pang isa na kinokontent. Actually, marami yan Anyway. So, paborito siya ng mga lawyer vloggers. Dahil nga, para po sa kanila, siyempre, itong mga lawyers natin, sila ang nakapag-aral at eksperto sa batas. Kaya po nila binabatikos itong si Raffy Tulfo dahil ang justice system po ni Raffy Tulfo ay taliwas. Taliwas daw po. Siyempre naman, kung taliwas sa talagang batas ng Pilipinas, siyempre yung mga eksperto natin sasawayin siya. Pero waipek po, ganun pa rin. Parang si Robin Padilla. Walang pagbabago. Now, marami po siyang mga questionabling mga pagbibida dyan sa Senado. Pero ito pong latest na pag-grandstanding niya na naman, ay ito pong tungkol sa mga kasambahay. Paborito niya yan Kung ang mga pulis ay number 1 sa kanyang negative list, ang number 1 naman sa listahan ng kanyang mga paborito ay ang mga kasambahay. Okay? So, ito nga pong latest na pakikipagtalo na naman niya sa mga eksperto ay itong tungkol sa kaso na ipapataw. Ang ipinapataw pala ay sentensya. Yung kaso na pwedeng ipatong ba? Sa mga kasambahay na nagkakasala ng pagnanakaw. Okay? Pagnanakaw na sa batas pala po natin ay may dalawang klase ng pagnanakaw. Yung theft at yung qualified theft. Hindi po tayo abogado. Pero, yung sa pagkakaintindi na lang natin, ayon sa pagkakadinig natin sa mga lawyers. Ngayon nga po, ang theft pala o simpleng pagnanakaw without the adjective na qualified, ito po ay medyo mas mababa ang sentensya.
But yung qualified theft ay mas mataas ang sentensya. Bakit? Dahil daw po, ang qualified theft ay nagaganap kapag yung nagnakaw ay isang tao na pinagkatiwalaan ng nung pinagnakawan. Halimbawa, sa isang kumpanya, ikaw ay treasurer. Ibig sabihin, sa isang organisasyon, ikaw yung may pinaka-trusted when it comes to finances. So, kung isang treasurer ay nagnakaw, siyempre mas mabigat ang ano niyan. Qualified theft. Now, sa mga kasambahay, ayaw po ni Raffy Tulfo na patawan ng sentensyang, tama ba, Attorney Claire? Hindi ako lawyer eh. Yung qualified theft po na mas mataas ang parusa, ay ayaw po ni Raffy Tulfo na ipataw sa mga kasambahay dahil para sa kanya ay mga kasambahay ay nakakaawa, maliliit na tao, nakakaawa. Yung parang sila ay, para kay Raffy Tulfo kasi, ang kasambahay ay since mababa ang kanyang kalagayan sa lipunan, kailangan daw po na alagaan, bigyan ng mas paborable na kung ano-ano sa ibang bagay. Ayon nga sa kanya, those daw who are less in life should be more in laws. Kinote niya pa yan sa Bible. Ang ibig pong sabihin ni Raffy Tulfo na yung mga kasambahay daw ay dapat huwag patawan ng sentensyang qualified theft, kaso na qualified theft dahil mas mabigat daw ang parusa. Kung tutuusin po, yung qualified theft nga po ang bagay doon sa kasambahay na nagnakaw. Labas na po yung pagiging maliit niya bilang isang tao or membro ng isang komunidad or lipunan. Wala pong kinalaman yun. Porque ba mababa kang tao? Kung pumatay ka naman ng tao, hindi ka ba dapat makulong, sintensyahan dahil ikaw ay poor, ikaw ay pobre? Ito nga po kasi ang paboritong term ni Raffy Tulfo ay yung pobre, mahihirap, na para bang napakalapit sa puso niya. Well, it could be true. We don't know. Kung totoo man yun, fine. Pero, kung dahil sa malapit sa puso mo ang isang sektor ng mga tao, ay ililigtas mo na sa isang kaparusahan na karapat dapat na ipataw sa kanya, abay hindi na po tama yun, Senador. Diba? Kasi nga, yung qualified theft na yung pagnanakaw na ginawa ng isang katulong sa kanyang amo ay talagang qualified. Dahil nga, siya ay pinagkatiwalaan ng kanyang amo. Makapagnanakaw ba siya kung hindi niya alam kung saan nakatago yung mga nanakawin? Dahil usually ang ninanakaw ng mga pasaway na katulong yung mga alahas, pera, hindi naman refrigerator siguro.
ibig sabihin, alam niya kung saan nakatago. Na usually, nasa kwarto yun, nasa bedroom, nasa master bedroom. O, may access siya doon. O di alam niya. At hindi siya bibigyan ng access ng kanyang amo doon sa kwarto na siyempre ipinapalinis niya kung hindi siya pinagkakatiwalaan. At sa totoo lang po, napakarami ng mga katulong na abusado. Mga katulong na actually may kademonyohan din. Don't get me wrong mga kababayan ha. Ang ibig ko lang pong sabihin, hindi ko minamata o minimenos ang mga katulong. Maraming katulong ang mabubuti. But now, mukhang mas pakonti na lang po ng pakonti ang mabubuting katulong. Actually sa pamilya namin, dyan sa yung kapatid ko na napakaswerte niya sa katulong. Kasi nakakuha siya ng mga very trusted niya talaga at kahit na ilang taon nang wala na sa kanya dahil nag-asawa na, continuous pa rin po ang kanilang friendship at talagang very close sila. Kasi yung kapatid ko masyadong mapagmahal sa katulong na ang trato niya ay pamilya. Ganon din po ako. Nagkaroon din naman ako ng katulong before at ang trato ko po dyan kapamilya. Isinasabay ko pa nga sa pagkain. Kung anong kinakain ko, yun ang kinakain niya. Hindi ako mapang-api sa katulong. Kaya ito pong sinasabi ko, ito po ay reality. Na talagang mayroon pong mga mapang-abuso din na mga katulong sa kanilang amo. At marami rin pong amo ang mababait na nabibiktima ng mga criminal-minded na kasambahay. So yun po ang gusto nating talakayin dito na between kasambahay and amo, parehas lang po yun. Mayroong mapang-abuso, mayroong mabait. Sa parte ng katulong o sa parte ng amo, mayroong mabuti, mayroong masama. So, bakit ko po ito sinasabi, tinatalakay itong tungkol sa issue nito kay Rapi Tulfo? Bakit po kaya niya ito ipinagpipilitan na tanggalin daw ang qualified theft sa mga kaso ng kasambahay? Well, dahil nga siya ay isang politiko at siya ay may ambisyon na tumakbong pangulo sa 2028, di ba po? So, syempre, kaya niya laging bukang bibig at pinapaboran yung mga pobre, yung mga mahihirap, yung mga mahihina, yung mga less in life sa ating lipunan, mga kasambahay. Dahil nga, alam niya na malaki ang porsyon ng mahihirap na botante kaysa sa yung middle class at mayayaman. Diba? Sa isang one whole cake, siguro ang mga pobre dyan is nasa 60%. Or sabihin na natin kahit na 50%, abay napakalaki po nun. Napakalaking vote source. Kaya, alam na natin yan. Nagpapabango siya. Nagpapabango, nagpapakyut, nagpapapogi sa mga pobreng kasambahay. Kaya niya ginagawa ito. Gets? Yun lang po yun. At sana nga, Diyos ko naman, sana naman po sa susunod huwag na nating ibinubuto yung ganito, itong Rapi Tulfo na ito na hindi naman po siya bagay dyan sa pinagtakbuhan niyang posisyon. Aba, ilalo pa kung Pangulo? My God! Balik na lang siya doon sa pagiging RTIA niya.
Although, kahit na dun hindi naman talaga siya actually nakakatulong. Sino may sabi? Ang dami nagsasabi mga bashers ko pag tinalakay ko pag kinontent ko si Raffy Tulfo, ang daming nagagalit sa akin. Tatanungin pa ako daw ba may naitulong? Anong alam nyo? Sa buhay ko, wala kayong alam kung may natulungan akong tao, wala. Diba? Hindi nga lang in large scale, nakagaya ng kay Raffy Tulfo, pero nakatulong ako. Kumakati ulo ko pag si Tulfo ang pinag-uusapan. Ngayon, yun nga, mas malaking fan base niya sa mga pobre. Kaya ginagamit niya ang mga pobre. Ganun lang yun. Ganun naman ang mga politiko, di ba? Alam nila kung nasaan ang mga botante. Lalo na yung mga bobotante. Oh. Yun ang kinakapitan niyan ni Tulfo. Kaya alam na natin yan kung bakit. At pag yan po tumakbo uli, nanalo uli, ibig sabihin ganun pa rin yung mentalidad ng ating mga botante. Biyo-biyo pa rin. Wala tayong magagawa. Now, enough na po dyan kay Raffy Tulfong pasaway. Dito na po tayo sa ating lesson of the day. Lesson for the day. Today is September 21. So, ang akin pong ibibigay sa inyo na important event that happened in September 21 rather, 1869. Tagal na. Dito po, ito po ang sinasabi, Governor Carlos Maria de la Torre entertains Filipinos at a reception in honor of the promulgation of the new Spanish Constitution in the Philippines. Ngayon, ito pong si Governor General de la Torre, isa po ito or maaring ito po yung pinakamabait na naging Governor General, Spanish Governor General dito sa Pilipinas. Mahal po nito ang mga Pilipino. Pero mas marami po yung mga salbahe na mga Kastilang na mahala dito sa atin. Pero itong si De La Torre po, mahal po nito. May malasakit po ito sa mga Pilipino. Kaya, hail to Governor Carlos Maria de la Torre. So, that's in 1869. Ngayon, dito po tayo sa current history. Of course, September, nawala. Ano ba? So, September 21, of course, September, ano ba? Nawawala. Bakit niready ko na nga para mabilis wala na akong storage pati baka bigla na lang itong maputol. Anyway, September 21, 1971 po sana nawawala sa September 21, 1972 na lang po, which alam natin na kung ano nangyari noon. Biglang nawala. Nagluloko po itong aking, niready ko na nga po ito kanina. Kasi nandito po siya sa email ko na ibinigay sa akin na